pera. So ito ho ba matagal na daw na modus nung dalawa at possible ho bang Nagkaroon na po ng mga series of hold-up incident po na sila yung involved, sila yung suspect. Then until such time ngayong araw na to nahuli po natin sila. Ayun, oh. So kagabi po yung incident and then kaninang tanghali ay nag-follow up operation kayo. Yes po. Positively identified po ng Japanese. Actually positively identified siya nung personal niya nakita yung mga suspect po natin. Ayun, oh. So ano po ang kasong kakaharapin ng dalawa? Robbery po. In violation of Article 293 of the Revised Penal Code. So yung profile ng dalawa, possible silang dalawa lang kaya yun? O baka may sindikato sila? May Yan po mga yung kasama tinitignan nating anggulo, ma'am. Baka yan ay isang syndicate na nag-operate dito. Pero ang pasalamat natin ngayon, at least na-neutralize natin sila ngayon. Opo. Sir, paano ito maiiwasan? Paano din makakapag-ingat yung mga pasahero? Doon sa ganung baka gililigid-ligid dyan, lalo ngayon, maraming dumadating at umaalis ng mga pasahero dito sa airport. Actually po, gusto ko na ipaalam sa mga pasahero na mag-ingat po sila sa pakikipag-transact po sa mga hindi nila kilalang nagpapakilalang transport personnel dito sa NAIA. So makipag-transact lang po sila sa mga legitimate na may mga ID. Katulad po namin, katunayan na sila ay airport personnel. Pero yung mga walang ID, walang access pass ng NAIA, wag po silang makipag-transact po doon. Meron din naman po kayong coordination syempre sa airport management para identified din yung mga TNVS sa baba. Yes po, ma'am. Actually, identified naman sila yan, legitimate transport companies po sila. So, yun po yung pwede nilang pakipag-transactan, hindi yung mga unscrupulous na mga individuals na katulad ng mga suspect na nahuli natin. Thank you, sir. Okay.